Naririto ako at nagbibigay galang ng isang magandang hapon sa inyo, sa buong daigdig, kapuluan, at lalo-lalo na sa mahal na bansa, at sa lahat ng another nation. Ngayon po tayo bubuksan ng mahal na Panginoon tungkol sa magandang sitwasyon na pabalita niya. Kaya lang hindi ko po kayang ipaliwanag na kung sakali man ng mga nagdaang araw, ang aking tinatalakay tungkol sa karamdaman ng buong mamamayang Pilipino. Pero ngayon po bilang ako nagkaroon ako ng konting hindi pagganap, ngayon meron akong magandang balita po sa inyo. Kaya lang sana at nawa at pag-aralan ninyong mabuti bago ninyo isipin ang aking mga sinasabi. Kasi ang pagkakataong ito, mga minamahal kong mamamayang Pilipino at sandaigdig yan, hindi ko po ginusto. Sa totoo lang po, ako po sumusunod lamang sa utos, wika't banggit sa batas ng tao. May batas ang Diyos, may batas ang tao. Pero ipaliliwanag ko din po sa inyo sa imposibleng pagganap sa araw at oras nito. Doon ako dilinya sa tawag sa akin, sa tungkulin na pinapapasang sa akin. Magkaganon pa man, hindi po ako sumusway. Bagkos, ako po sumusunod sa lahat ng tungkulin, alituntunin na ibinibigay sa akin ng ating mahal na Panginoon. Marahil nakikita niyo naman ang aking kaiidaran. Ako, kung makakaharap niyo sa araw at oras nito, ako po rito matatagpuan sa Bulacan, sa Barangay Tabi, Giginto, Bulacan. Kaya kung sakali man na maririnig niyo ang aking mariing bigay at utos sa akin ng Panginoon, dito niyo ako matatagpuan sa lugar na ito. Na ang lahat, babrasuhin ko po, papasanin ko ang utos sa akin. Napakahirap po sa diyang paniwalaan. Dahil, iuhudyat ko rin po sa inyo, ang aking pong pinagdaanan sa ibabaw ng mundo, hindi po kayang isiwalat, hindi kayang iplano, hindi kayang i-drawing. Pero sa dala, talibasa ng ako po, sinasandal ko ang aking buhay sa mahal na Panginoon. Kaya kung kayo man naririyan, na kayo, nasubaybayan nyo ang pangalang Mother pa rin ng Bulacan. Kakaiba po ito na ibabalita ko sa buong daigdigan. Marahil, ito po ang una at huli sa aking gagampanang may kabigatan. Tama nga po at naririnig nyo lang na ako'y nangungusap dito. Pero sasabihin ko po sa inyo ang katotohanan. Lilinga-linga po ako. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko na pagsunod. Hindi naman po ako pwedeng sumuway. Itanong niyo po sa akin. Dahil ako po, sa 1985 until now, gumusgusal po ako na puro hindi kayang ipaliwanag. Mabigat po nawain. Kung ako'y makikita nyo, mahahatulan nyo ako, lalo sa araw na ito na September 24, 2023. Kaya, iipunin po natin lahat ang nagaganap sa aking buhay. Di po ba kayo nagagalak sa aking ginagampanan? Marahil po, marami kayong nakikita. Marami kayong napapanood. Pero, ako po gumugusa. Ibabalita ko po sa inyo. Ako po luhaan. Gusto ko lang po talaga na maipahayag sa inyo ang pakaliwa at pakanan
maaaring itanong nyo sa sarili niyo. Yang ba si Mother Paling makatotohanan? Tama ba ang kanyang mga ginagawa, ang kanyang pagpapahayag, ang kanyang pagmamahal sa buong mamamayang Pilipino, na kung sakali man na ano ang nakapaloob, walang dadaanan, walang masasaktan. Basta po, uunawain lamang ninyo ang lahat ng bagay-bagay. Tsaka ninyo maiintindihan. Kung nakapaloob na po ito sa Facebook, pag-ukulan po ninyo ng pansin. At ako na po mismo, ang magsasabi sa inyo, ako po gumubusar dito. Pero sa bibig ko na rin po manggagaling ang aking sasabihin. Dahil bago ako humarap sa inyo, ako po nagdasal. Marahil, nung nakakaraang araw-araw ako po nagpapakita sa Facebook. Pero nitong bandang huli na pumasok ang September, naging madalang po ang pasok ko dito sa aking pagpi-Facebook. Kaya, ang aking mariing babalita sa inyo, marindi, pambihira. Kumbaga pag-uusapan natin ito, napakataas na kahiwagaan ng langit at lupa. Pero sa pamamagitan ng isang banat na tirador, baba natin ang tirador, may bala yan, bato. Kaya kapag ito binanat sa hiwaga ng kaliwanagan at bigay ng Diyos, bagsak. Ang ibig sabihin po ng bagsak ganito, na kung kayo nakakarinig ngayon, sasabihin nyo ang katotohanan na saan ba nanggaling. Sa totoo, humarap ako sa inyo, wala akong malang sabihin. Dahan-dahan ito na ipinagkakaloob ng ating Panginoon sa akin. Basta ang ginawa niya, pinagayak niya ako. Dinate niya yun. Umupo naman ako dito. Pero sa kabila po ng lahat, bago ako humarap sa inyo, nagdasal po ako na ang sinabi ko ganito. Mahal na Panginoon, ako po inuutusan ninyo. Ako po hindi marunong sumuway. Ang sabi ko po sa inyo, basta katotohanan, susunod po ako. Hala po akong iisipin kahit ano. At pinagbiling ko sa ating mahal na Panginoon, basta totoo ang kahiwagaan, ano man ang mangyari sa akin, naririto ako, nakalaan ako sa lahat ng bagay. Pero, ang dami kong masasabi sa inyo ganito. Oh no, huwag niyo muna akong hatulan. Pag-aralan muna ninyo at lisain ninyo ang letrang pinawalan sa araw at oras na ito sa buong kapuluan. Dahil nararamdaman ko po na napakalalim ng aking mga sasabihin sa inyo. Marami kayong napapanood sa TV, sa kasaysayan, sa libro. Pero itong aking pong pagkaupo dito, sasabihin ko sa inyo, hudyat ng Panginoon. Dahil ang pinagsikapan ko po na misyon, 15 beses ipinako sa krus. Binigyan po ako ng eksamen. Ibinurol po ako ng 4 na gabi at 5 araw. Doon ko po nalaman ang sitwasyon, ang kamatayan, ang katatayuan, ang mga karamdaman, at kung paano po naampunla ng karamdaman. Lagi niyong tinatanong sa mahal nating mga doktor, saan nanggaling ang sakit na yan? Bakit? Ano ang pinsimulan? Ngayon, makukuha ninyo ang aking mga salita. Tandaan nyo sa araw at oras na ito. Maririnig nyo ang putahe ng Panginoon sa aking pangalan. At ganun din naman sa inyo. Na kung sakali man kayo, naabot ninyo ang lahat ng bagay, na kayo ay naging espesyalista, naging nakapaloob sa naglalakihang building,
Ngayon niyo po maririnig at tingnan po natin kung ano ang aking sunod-sunod na ibabalita sa inyo sa pamamagitan ng ako'y inutusang umupo rito sa harap ninyo at para kayo ay makaninig. Pero sa kabila po ng lahat na yan, mga minamahal kong nakarating dito sa aking lugar, lalo-lalo na yung mga nagpagamot na nahawakan ko, nakilala ako. Alam niyo ba, ibabalita ko sa inyo, kahit kayo ay nakatuntong lang dito sa aking lugar, kapag ako'y humaharap sa chapel sa pagdadasal ko sa ating mahal na Hayaspan, kasama ko kayo sa dasal. Ang sabi ko ganito, mahal na Panginoon, yung pusa ng mga nakarating dito na nagamot ko, na naturuan ko pong maglabatiba, tulungan mo po sila, ang kanilang buong pamilya, at sana po'y maliwanagan nila ang lahat ng nararamdaman nila na mabibigat na pagsubok, lalo-lalo na sa karamdaman. Pero ang tangi ko pong masasabi sa inyo sa araw na ito, ang karamdaman po, napakahirap na pasanin. Pero ang kandidad po ng hiwaga ng daigdig, kayang-kaya po nating lusutan. Kaya kung ako man ay maririnig ninyo sa araw na ito, ang tangi kong maipagbibilin sa inyo, kung mabobose sa inyo ang mother pa rin sa buwan na ito, na September 24, 2023, limi-limiin nyo. Ulitin ninyo. Kasi sa unang arangkada, mahirap po unawain ang aking binigkas sa araw at oras na ito. At sasabihin ko po sa inyong lahat ang naganap sa aking buhay sa oras na ito. Pagganap na without practice. Kaya nga po, nilalakasan ko ang aking loob. Sinagtapat ko sa inyo na sa pagkakataong ito, sa habang araw akong nag-Facebook, nakikita niyo ako sa YouTube. Ngayon lang po, nanginig ang aking buong katawan. Sagad sa utak, sagad sa puso, sagad sa punong katawan, sa hibla ng aking dila, sa butas ng aking tenga at hininga. Kaya, nagmamahal lamang po ang mother pa rin sa buong sandaigdigan. Ayoko po na umalis sa inyong harapan na hindi ko na itagpos ang aking misyon. Lagi po akong nagsasabi sa inyong lahat ng paramdam na kung sakali ba't ako'y nakikilala nyo, talasan nyo ang pakikinig. Dahil sa oras na ito, ang binabalita ko sa inyo, hindi ko ito gusto, hindi ko ito alam. Kaya lagi ako nagtatanong sa ating mahal na Panginoon, ano po ba ang naging tungkulin ko at alituntunin? Umiiyak po ang mother pa rin. Niyayakap ko po ang aming kahirapan. Naririto po ako sa maralit ng bahay dalanginan. Nasasabihin ko po sa inyo sa unahan ko, hindi po masama ang magtapat ng kapanahonan po ng mga presidente. Ako po'y nanghihingi ng tulong para ito po ay maipagawa. Pero natutuwa rin po akong balita sa inyo. Ito po palang bahay dalanginan, lalo po sa separate po pala ito sa government. Tinaray ko po ang lahat at nagsikap ako na ang gusto ko po, maiwanan ko ang aking lugar na maringhal. Pero inikutan ko po ang buong kamay nilaan na may mga departamento sa DepEd, sa lahat po. Dahil ang bilang po ng aking pinuntahan ay around 45 building. Pero alam niyo po ang sagot ko sa akin, sorry. Pero ako po inalikayahan. Itanong niyo po sa akin kung bakit. Inabi ko po sa sarili ko, mahal na Panginoon, isa lang po akong ganito. Sana'y tulungan mo naman ako, maitindig ko naman
ang pinupuntahan ng mga tao na kung taga-taga saan. Kaya nga po, nasino po. Pero ako na rin po ang magtatapat sa inyo. Ako po'y nanggamot since 1985 until now. Pero wala po kayong makikita na karanyaan sa aking buhay. Maliban lamang po ang naging sigla ng aking katawan kung aking naiimbita. Iba-iba po ang suot ko. Dahil ito po, pag aking naiimbita, sila na po mismo ang bumibili ng aking baro sapatos. Pero kung sa akin lang po, ipagtatapat ko sa inyo. Hindi po ako nakatikin na ibili ko ang aking katawan ng baro o anumang saplot sa katawan. Kaya, kung sakali man, ibinalita ako sa inyo ang good background at hindi good background, pinagtapat ko sa inyo. Pero sa totoo lang po, ang gusto ko rito sana sa lugar na ito, bago man lang ako umalis, dahil ito na po ang aking higaan, himlayan, hiyari na po ang aking nicho, na iyon po, kung sakali man at merong kukontra. Ang tangi ko pong masasabi, hindi na dapat pag-usapan. Dahil napakarami ko na pong pinagdaisan dito sa akin at kung saan-saan ko po, ito isinangguni, pinilit ko po at nahuling sandali. Tunay pong hindi makayanan ng aking isip at talagang gusto ko dito po malugar. Nagpasintabi po ako sa Pampanga, sa lugar ng DepEd. Kaya hindi ko na po pakikita sa inyo kung ano man ang naging resulta. Ang naging resulta po ng kasagutan, pwede ako dito dahil hindi running water. Nakasild ang looban. 4,000 square meter ang luwang. Kaya, bigay pala na rin po sa ating lahat na hanggang sa kataas-taasan, lalo-lalo na sa Panginoon. Ako po, dito talaga ilalagay. Kaya kung sakali ninyo na narinig ninyo ang aking Facebook sa araw na ito, September 24, 2023, nagpapaalam po ako sa inyong lahat. Yumayakap ako, nakikiusap, nagsasangguni, ginagalang po kayong lahat. Dito niyo po ako mapupuntahan sa Barangay Tabi-Ginto, Bulacan, kung ako'y yayaan na. Pero, talagang ganyan po ang buhay. Isisiwalat ko sa inyo ang lahat ng nais kong isiwalat. Tandaan niyo, may kasunod pa ito. Kung sakalit hindi ko natapos ang lahat, babalikan ko pa kayo. Basta ang naganap po sa atin, lahat ng nagmamahal sa kay Mother Paring, nagpapalo. Basta tandaan niyo, nakita niyo ang aking mukha. Mahal ko kayo hanggang dulo ng aking buhay, ng aking paghimlay at katapusan. Isasaad ko rin sa inyo na ang buhay natin, nakita ninyo na ang tao nakatuntong sa lupa. Pero hindi nyo sukat akalain, 10 layer ang kasaysayan ng buhay sa ibabaw. Pero uunahin ko na agad sa inyo ang ating buhay dahil naririto na tayo. Ang kapupuntahan lang natin kung tayo ay yayaon na. Magandang nicho, apartment na nicho, at saka doon yung binabaong, iyon lang ang karera. Pero sa kabila ng lahat, iuulat ko sa inyo, kumbaga sa kay tagal ko na gumanap sa kalawakan, na marahil naman hindi kaila sa inyo ang Mother Paring. Lahat ng mga building, President, Senado, lahat ng munisipyo, lahat ng barangay, dinadalang ko iyan ng mga mensahe. Basta may mahalagang utos ang ating Panginoon. Kaya kung medyo late na kayo, dahil mga new generation, late na kayo, nung kasiglahan ko, since 1985, ako ang pinapako sa Kapitangan and San Pedro, Kutod,
Pampanga. Doon nyo ko makikita. Pero ang balita ko sa inyo, hindi pala propaganda ang ginawa sa akin ng Panginoon, kundi tunay na tuklasin ang lahat ng bagay sa aking buhay. Kaya bumabati ako sa inyo ng maligayang hapon. Ang aking ibabalita ko sa inyo, ang aking uumpisahan, babasahin ko na po ang bigay ng Panginoon. Ito na po, babasahin ko na. Isang magandang hapon sa buong Kapulaan. Umupo si Mother Paris sa pamamagitan ng hiwaga ng Diyos. Ibabalita sa inyo ang lahat ng pakaliwa at pakanan. Ang hindi niya dating nababalitaan at naririnig. Ngayon, heto na si Mother Paring para makipag-usap sa inyo at ibalita sa inyo ang nais ng Diyos. Huwag kayong maninding. Suriin nyo, pag-aralan nyo. Kung maririnig nyo man ang mga letrang ito, hindi ko kayo aking mga anak na sinusunturan. Bagkus kayo lamang ay aking tinuturuan para maintindihan ninyo ang pakaliwa at pakanan. Dahil lalahatin ni Mother Paring ang lahat ng bagay na ito, kung sakali man na may mga tao na nag-iisip or nasagasaan, huwag na sana kayo mag-isip. Dahil wikat banggit ko sa inyo, kung may pasimula ay may wakas. Walang iniwan din ng iyan sa karamdaman. Hinahapiaw-hapiaw ni Mother Paring ang karamdaman. At ako ang magsasabi sa inyo, ganito ang buhay. Diba? Sa magmamahalan ang magkakapangasawahan. Kapraso lang muna ito. Ngayon, hindi nyo kilala kung taga saan yan? Nagkamahalan kayo. O ano magiging pasimula? Magmamahalan kayo, magpapakasal kayo, magkakaroon kayo ng anak, maglalamaking kayo, magkakasundo kayo, mamumuhay kayo. O ano? Saan nanggaling ang tao? Sa isip, sa puso, sa sentro ng punong katawan ng tao. Hanggang kaliit-liitan. O yan. Nangyari na. O ano? Ipapaloob sa sikretong tiyan, magdadaan sa punong katawan ng babae. Papaloob doon. Gaano katagal? Maglilihi. Dadali ng 3 buwan sa paglilihi. Lalaki ang tiyan. Yung himemay sa loob ng tiyan na parang mga plastic na maliliit, bubuka, aalsa. Dito ko ipapaliwanag sa inyo kung sakalit hindi ko matatapos sa araw at oras na ito. Yung simbolo, yung kahulugan, yung pangyayari sa lahat ng bagay. Kaya ngayon lang kayo makakarinig. Ibinigay sa akin ng Panginoon para kayo samahan ko. Para yung hindi niya naiintindihan, maiintindihan. Sa ngayon, kapraso ang binalita ko. Ang tao saan nanggaling? Sa pagmamahalan. Kung taga saan nag-meet, nagkapangasawahan. Nagmahalan sa utak, sa puso, nilagay ang milagro sa loob. Naging bata sa loob na 9 na buwan. Ipinanganak sa kalupaan. Pagkatapos na ipinanganak sa kalupaan, lumaki, nag-aral. Sa kabila na nag-aral, naabot nila ang kung saan sila pupunta. Meron dyan na nagdoktor, nagpare, nag-abogado, naging justice, naging governor, naging president, at lahat na. Kaya, kung ang aking balitang ito, malalaman ninyo at subaybayan ninyo kung hanggang saan ako makatatagal at uutusan ng Diyos. At kung sasabihin ko naman sa inyo, makiramdam din kayo kung saan ko ibababa, kung saan matatapos ang bigay ng Panginoon sa akin. Pero sa araw at oras na ito, nagbigay ang ating mahal na Panginoon ng pagbabalita sa mga tao. Kaya itong aking pabalitang ito, dahan-dahan ninyong tuklasin ang lahat ng bagay. Number 2,
Ang balita ko sa inyo, ang tao, bago isinilang, nakatatak na doon. Halimbawa mo, doktor. Halimbawa mo, magiging presidente ka ng Pilipinas. Halimbawa mo, magiging abogado. Magiging bantay ka na ikaw ay magiging justice. Pero, ang tangi kong masasabi, babasahin mo na lang po, nakagulat po ako. Isang magandang pagbabalita ng Mother Paring sa buong yanig ng mundo. Kayo aking mga anak ay tinatawagan ko. Lalo-lalo na aking mga anak sa mga bagay-bagay, lalo sa gamutan. Ang tangi kong masasabi sa inyo bilang kayo ay nakaharap nyo nakaharap nyo ako sa pamamagitan ni Mother Paring. Bibisitahin nyo mabuti ang karamdaman. Sasabihin nyo ito, pag-usap-usapan, ito ba mabubuhay pa? Ito ba magtatagal pa? Kasi ganito ang payo ng mahal na Panginoon. Aking mga anak, kayo'y aking tinawagan. Kayo'y aking nilukuban para ako'y inyong maintindihan. Kung ako ay sumigaw, ngayon nyo malalaman kung sino ang tunay na gumagalaw sa pagkatao ng isang nautusan, matanda na malapit ng mamatay at pumanaw, na iiwanan na ang yanig ng mundo. Ibabalita ko rin sa inyo na nakahanda na akong iwanan. Kaya lang, mga love ko kayong lahat, hindi ko kayo makakalimutan. Ang nais ko, maduktungan ang inyong nalalaman. Kasi, ang nalalaman ni Mother Paring hindi basta ganyan lamang. Kaya kung kayo ay naririto at sa araw at oras nito narinig nyo ang isang tatak Mother Paring ng Bulacan, nakalaan ito na sumabaybay sa inyo lahat. Na ang kanyang sasabihin hindi sa kanya nanggagaling. Ang sasabihin ko sa inyong pagbabalita kung saan ang galing, nasa langit, nasa lupa, nasa yanig ng hangin, bibig na binubuksan. Kaya kung sakali man kayo ay naririto, dahan-dahan kong ipapaliwanag sa inyo lahat kung paano ang yanig ng buhay, kung paano mabuhay, kung paano dadalhin ang kaayusin buhay, kung paano aayusin lalong-lalo ang mga generation, kung paano ko ibulong sa inyo na hindi meron lang kayo na ugat na kumalang, pinatanggal nyo na susunod. Hindi nyo alam na may sitwasyon, may Diyos na gagabay, may pagkakataon nagbra lang kayo, nahigpit ang ugat. May pagkakataon naman, yung uterus ninyo nangulubot, nagkaroon ng depekto, tagilid. At kung nagagamit ng mga, siyempre, huwag kayong magagalit. Ang Mother Paring ay hindi nakikialam sa inyo, kaya kasalukuyan siyang sumisigaw. Dahil ito'y kalikasan, walang sino mang makayulura. Kaya ito, hindi nyo ba alam, na kapag itong sa kababaihan ay natanggal, matatanggal o mapuputol ang kwerda sa suso. Kaya ang aking tinatalakay lalo yung nagpapalaikit at marami pang iba, yung nagpapa-injection, susuriin yung mabuti. Kaya ang pananawagan, nasushort po ako, kaya ang pananawagan ng Mother Paring hindi tunay na malalim, mahiwaga. Hindi kayang paliwanag ninyo. Nag-aral man kayo, hindi nyo kayang arukin kung ano ang pinag-uutos ko kay Mother Paring. Dahil itong lahat na ito, i-explica ni Mother Paring sa inyo. At ito, it will be to be continued in another day. Kaya kung sakali man, na kung ano ang naabot ng Mother Paring sa ngayon, magkakaroon pa ulit ito ng second preparation sa pagharap ko sa inyo. Kaya lang, hindi ako nangangako sa inyo kung kailan. Kaya maunawaan nyo ko lahat ang nagmamahal kay Mother Paring na isiwalat ko na sa inyo ang karamdaman. Ngayon, ang sisiwalat ko sa inyo, malalim. Kung saan at kung paano nagmula. Pagkatapos nun, ganito ang magit. Kung sakali man aking mga anak, ako sana naman ay inyong pakinggan. Sa tunay na liwanag, kayo sinilip ko at dinalaw. Nakipag-usap ako sa inyo ng tunay na masinsinan. Kung wala mang nagre-reklamo, kayo ay aking dinalaw. Iyan ang sabi sa atin ng mahal na Panginoon sa araw na ito. Ngayon, kung bagaman at kulang, pagtatapos ko sa inyo ito, mga pangkasalukuyan nakikinig kay Mother Paring, hindi pa tapos ang yugto. Ang ginawa lamang ni Mother Paring, hinapyaw-hapyaw niya ang pagbalita sa inyo. At itutuloy pa niya kung makakayanan.
Kaya mga minamahal kong mga nagmamahal sa Mother Paring at St. Joseph, tinatawagan ko kayo na itong aking tinatalakay sa pangkasalukuyan. Ha? Sa lahat ng tao, nilalang sa mundo, pag-aralan mabuti ang letrang pinawalan. At huwag niyong hatulan ang ano pa man lugar. Pulutin ninyo ang mabuti, ang masama ay inyong iwaksi. Natalakay natin ang sa lugar na sa gamutan. Magkaganon pa man, dahan-dahan yung malalaman ang hudyat sa mga bagay-bagay. At itutuloy ni Mother Paring ang lahat ng makasaysayang ito. Ngayon, eto naman ang muling bigay sa akin ng Panginoon. Binigayan. 1. Ngayon, eto naman, ang 2. Babasahin ko na lang po mga minamahal ko ito. Aking mga anak, ako'y nanawagan, kayo'y binuksan ko, dinungaw sa pintuan, kayo'y nangaririyan, kayo ay malaki ang inyong tungkulin alituntunin dahil mataas ang ranggo nyo. Ipagtatapot ko rin sa inyo na kaya kayo nakarating dyan. Sa pulpa lang na kayo ay nilagay sa sinapupunan, kayo na ang tatak na magiging justice ng sandaigdigan. Kaya kung binalita man ni Mother Paring ang mahalagang bagay na ito, kayo sana ay sumulyaw, sumungaw sa letrang pinawalan sa araw at oras nito. Pero naririto ang request ng ating mahal na Panginoon. Nananawagan ako sa buong kapuluan. Sana naman mga anak ay inyong pakinggan. Napakaraming nasa loob ng kulungan. Matatanda na, di na makahinga, humihingal, payat na, di na nakakakilala. Pag-aralan niyo naman sana sa mensahe nito o ano nararapat. Dahil ipapaliwanag ko rin sa inyo, hindi ang lahat na nasa kulungan ay may kasalanan. Mas marami dyan, dahop sa karunungan, kulang sa pinansyal, walang magtatanggol, walang ibabayad, walang tumugaygan, at magpahanggang ngayon naman sa loob ng kulungan. Marami ang walang sumusubaybay, kaya nakadiin sila doon. Kaya ang tanging sabi ng mahal at Panginoon sa atin, mga minamahal kong mga anak na nanunungkulan, kayo ay aking binalisa at kayo ay aking sinundot para ninyo maintindihan na may mga bagay kayo na pagaan ninyo. Mayroon kayo na magkakaroon kayo, please and request consideration. Kaya ngayon, ito ang ibinigay sa inyo sa araw at oras nito. Babalikan ko ang kaprasong pangungusap. Nananawagan po ako sa inyo. Nagmamahal po ang Mother Paring na walang temptation kahit ano. Dahil kung sakali man po na naroon na ako na ililigpit na, dala ko po ang yanig ng aking pinasan sa lupa sa ibabaw ng mundo. Ngayon ko rin ipagtatapat sa inyo, huwag kayong mabiligan sa mga material na bagay. Sikapin nyo, tumulong, magmahal. Hindi yung nang aagaw, nagaganito. Kaya hindi siya ng Mother Paring. Ito po, binabasahin ko na lang. Isang magandang hapon sa inyo mga anak, ako sana ay inyong pakinggan. Dahil bumabati ako sa inyo ng mariing pagbati at paggalang. Kung ano man ang dapat at papasok sa inyong isip at puso, ito ay inyong gawin. Kaya lang, binasbasan ko kayo sa araw at oras nito para maintindihan ninyo kung paano ang buhay. Hindi pala mundo lang itong inikyutan nyo. Maraming kasaysayan. Kaya aking mga anak, ako ay narito. Ibinalita ni Mother Paring ang wagayway ng mundo. Pero itutuloy pa rin ito, dinadahan-dahan lamang ang bigay at yanig ng mundo. Di nakaraan na, ito na po ako, nakaraan na tayo sa ibinigay na akin ng Panginoon na pagrespeto, pagmamahal sa lahat ng bagay na merong pag-aaralan ng kapraso. Kayo na po ang bahala, ang inyong lingkod, lagi pong nakahanda na maglingkod sa lahat ng bagay na pawang lawak ng kabutihan at pangunawa. Ngayon, eto po yung ihahapyawin po yung kapraso. Ako mga anak ay narito tungkol sa tawag sa gobyerno. Kinakailangan ayusin ninyo ang lahat para maging maayos. Wala kayong iintindihin, hindi kayo nagkamali. Dahil kasi si Mother Paring binibigyan ng Diyos ng anino para kayo dalawin sa kanya-kanyang lugar, departamento at kinalalagyan. Matapos na ibinalita ni Mother Paring
ang kasaysayang ito na kanyang binasa, it's to be continued. Kaya ang tangi kong masasabi sa inyo, 3. Ngayon, eto na ang maganda. Hindi ko po alam, mahal na Panginoon, ano ba sasabihin ko dito? Isang muling magandang hapon, ang dantay ng Diyos kay Mother Paring, at tungkol ito sa mga pinagkatiwalaan ng Diyos na mag-leader sa kanya-kanyang lugar, magmahal, mula puno hanggang dulo, hanggang barangay. Kaya aking mga anak, ako'y muling nanawagan. At ang aking niresa sa inyo, tunay na makasaysayan. Ayusin niyo ang lahat at kayo'y aking babalitan. Ibabalita ni Mother Paring ang lahat ng mga kasaysayan. Ngunit, pagmasdan niyo si Mother Paring. Si Mother Paring, tungkol sa panggagamot ang kanyang ginampanan sa ibabaw ng mundo. Pero ngayon, nagtatapos na at marami na kayo nasubukan. Marami na kayo nasubukan sa kanyang kasaysayan. Pero ang tangi kong sigaw sa inyo, marunong, hindi nag-aral, ang paglilinis ng bituka, ito po'y kailangan. Huwag pasintaboy po kayo, tubig na kulo. Kayo, kaya nyo. Bumili kayo ng labatiba. At kapag ito po'y ginampanan ninyo, hindi po kayo luluha. Tatawa po kayo na madadala ninyo ang problema ninyo na pinapasan. Kinakailangan din ang mga bagay. Kung maliit pa lang ang karamdaman, tracing ng lahat ng mabuti. Pero ang aking pinaliliwanag sa inyo, ang istorya po ng Mother Paring tungkol sa Balabati Balibibi na napakatagal na rin na gumanap ni Mother Paring, na ako po ay nagmamahal, nagpapasalamat po ako sa lahat ng bagay. Naririto po ako dahil nung unang dako ng kapanahonan ko, ang lugar po ng Malacanang, naririto po at pakikita ko sa inyo ang pag-atid ko ng mensahe. Mula po sa ating mahal na Pangulong Yumao si Cory Aquino, hanggang po si Gloria Arroyo, lahat po, kumpleto po ang aking dokumento. Kaya po, wari mo, naghatid ako daw. Kung ano po yung dokumento doon, nakaipon po lahat dito. Kaya kung sakali man ako, naririto ng Mother Paring, ang tangi kong masasabi at nananawagan ako, hawakan ninyo ang kumpletong dokumento, maging masinop kayo. Ingatan ninyo, lalo na kung panahon ng bagyo, ipapaloob nyo lahat sa mga plastic dahil iyan ang magpapatunay ng isang pagpapatunay sa inyong ginagawa kung sino nga kayo. Matapos na si Mother Paring ay huminga ng malalim at ang kanyang bibigkasin ay ganito. Alam niyo po ba, tutula po ang Mother Paring ng Bulacan. Ito na po, hindi naman pong sulyap yan, palakpak, sa mga taong nagpa-follow up kay Mother Paring. Ito na po. Dantay ng hapon, dapo ng Diyos sa tao. Nang kayo ay akin, sadyang sinulyapan. Kayo ay binisita ko sa inyong bahay at mga lugar. Nananawagan si Mother Paring dito sa lahat ng simbahan, anuman at may kanya-kanyang karelasyon sa may kapal. Kaya ngayon naririto, hudyat na makabubuti. Dahil ang lahat ng tao may wakas, ang sabi ko. Kaya ngayon, ayusin nyo ang buhay na inilagay ninyo sa mundo para maging magandang alaala ang iiwanan nyo sa tao. Huwag nyong gawin, aking mga anak, ang kayo ay nakasasakit ng tao. Huwag kayong pipilantik. Maninira ng tao. Dahil ito aking anak, pinaramdam ko sa inyo ang masama sa inyo. Huwag niyong gagawin sa kapwa niyo nang hindi magdugo ang isip at puso ninyo. Matapos na ang Mother Paring ay nakipag-usap ng masinsinan. Ang lahat ng bagay ay sa iyang ibinurgal. Lalo-lalo na sa darating na kaganapan ng buhay, marami pang masasabi sa inyo ang milagro ng Bulacan. At kung itatanong naman ninyo kung saan matatagpuan, Barangay Dabigiginto, Bulacan, doon siya nananahan. At wiwikain ko sa inyo, pabalita ng may kapal, simpleng pamumuhay.
ang kanyang ginagampanan. Kaya kung kayo sakali narinig nyo ang mensaheng ito, ayusin nyo ang buong kapaligiran ng buhay bilang tao. Lahat isa-isahin nyo, lalo sa buhay ninyo. Madaling lusutan ang kalawakan, ang mahirap at yuto ng kahirapan ay karamdaman. Matapos na ito'y binigkas ko sa inyo, aking mga anak, kayo'y tinatawagan ko. Kinausap ko kayong isa-isa. Isiniwalat ko sa inyo, sumunod na kayo, sumunod na kayo. Heto na ako para maintindihan ninyo. At sa oras na ito, sasabihin ko sa inyo, aking mga anak, kayo ay pinawalan ko sa lupa. Ano-ano ba ang ginawa ninyo noong kayo ay nasa lupa? Kaya, nagpapasinta ba si Mother Pauline sa isang napakagandang ubod pangyayari sa araw ng September 24, 2023. Isang maliwanag na hakbangin, pagmamahal, mulat isip, lalawak. Yung gagawin ninyo na magiging kamalian, hindi na gagawin. I-double check ninyo, sumunod na kayo sa karsada na patungo sa Panginoon. Kasi si Mother Pauline ay marami ng karanasan sa lahat ng bagay. Kapag maganda ang inyong ginawa sa tao, sa lahat, bilang tao, diretso, ano mararating ninyo? Langit, paraiso. Pero kapag naman kayo, puro pang-api sa mga tao, magtatago kayo. Madawag, kumukulong langis, apoy, sisiyap-siyap kayo na parang isasaad ko rin sa inyo na kung may katanungan kayo, heto ang highest father nang ako ay binigyan ng Diyos ng pagtulog ng 4 na gabi at 5 araw. Dito ko rin nalaman na ako ay ipapako sa krus, na ako ay magiging isang babaeng uutusan ng Panginoon. Kaya lang, humakbang ako sa inyo 1, 2, 3. Napakabigat po. Kaya kung sakali man, ang abang anyo ng Mother Pauline ay narinig niyo, heto na po, matanda na. At malapit na rin bumigay. At tatawagan na rin. Kaya ang tagi ko pong pinagbibilin sa ating mahal na Panginoon, ito po, pakinggan nyo at magiging huwaran nyo. Mahal na Panginoon, ako po ay naririto sa mga senior citizen to, bagay. Anong pong oras nakahanda? Kaya lang po, sana po, nakikiusap ako sa inyo na kung may aksidenteng magaganap, mababaldong ang ulo ko, mabubulag ako, sana po huwag niyo na akong patikin niya. At huwag kayong magdarasal ngayon sa araw nito. Huwag kayong magdarasal na pautangin ng mahabang buhay, pautangin. Heto po ang sigaw ng Mother Pauline sa karanasan ko sa aking mga narating noong nakaraang mga pagkakataon. Kung ano ang dami ng sinabi na pautangin mo po ako ng mahabang buhay, siya naman pong dami na sasabihin nyo, mamatay na po sana ako. Kaya, kung kayo ay nakarinig ngayon, nagagahol po ako. Kaya, kung kayo ay nagagahol ngayon, binabati ko kayo ng maligayang araw na pagdalaw ko sa inyo na hindi nyo makakalimutan ang milagro ng Bulacan na alam niyo po, ang bulong po sa akin ngayon ng mahal na Panginoon. Mga minamahal ko, mga sa buong bansang Pilipinas. Kapag po ako ay nakalusot sa mensahe nito, uutusan po muli ako ng mahal na Panginoon na magbaybay sa mga munisipyo, sa mga senado, sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ako po si Mother Pauline. Kung sakali man po na ang lahat po ng aking nasilip, ito po ang babati sa inyo. Isang magandang pagbati sa pangangasiwa ng mapagmahal na Pangulo ng bansang Pilipinas. Kung ikaw man aking anak ay sadyang naririyan. Ikaw ay nakaupo na ikay pinaniniwalaan. Ipagpatuloy mo ang lahat na ito at di ka kita anak pababayaan. Tanging ang Diyos ang lulukot, nakikita ang malinaw mong ginagawa sa mga kapwa-tao mo. Kaya palakpakan po natin at matatapos na po ang aking
mga salita at bibitiw na rin po ako. Mahal na Panginoon, itinataas ko po sa inyo ang aking magaginampanan sa araw at oras na ito, na maging karapat-dapat po kami lahat sa inyo. Tulungan niyo po kami lalo sa mga problema at karamdaman. Tulungan niyo rin po kami sa ikabubuhay. Hawanin mo po ang aming kalulugaran. Bigyan mo po kami ng lunas. Ilayo mo po kami sa tawag ng tukso. Bigyan mo po kami ng magandang liwanag, daan, pagmamahal sa kapwa-tao. At po kami magkakamali. Tanging, mahal na Panginoon, tanging ang daan mo po ang gusto namin marating. Dahil alam po naman namin na kami ay may wakas. Una-una nga lamang. Kaya, ipinahayag din po dito sa ano na ito na ang tao, bago isinilang, may kanya-kanyang akdang gagampanan, karunungan, kayamanan, at gagampanan sa mundo, at kaganapan. Kaya, huwag na kayong magtanong. Dahil ang sabi dito ng mahal na Panginoon, mahal ko kayong lahat. Ang sagot ko sa inyo, kung saan kayo naroroon, naroroon ako. Kaya lang, may pagkakataon na hindi ko naibibigay ang inyong mga panalangin na hiling sa akin. Pero, huwag kayong malungkot. At ang wikat banggit, kung ngayon ay wala, bukas ay meron. Kung meron, mawawala. Kaya marami po salamat sa inyo. Yumayakap po ako sa buong mga nagmamahal sa St. Joseph sa inyo. At lalo na po sa ating mahal na Pangulo. Lahat po kayo na nanunungkulan. Lalo na po sa aking kinalalagyan sa lugar ng Bulacan. Pinararating ko po ang aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng bagay, na maging maayos ang lahat ng bagay, ilayo sa mabibigat na pagsubok, at bagampanan po ng mga taong, mga kandidato ng barangay, at ano ba yun? Yung kagawad, magkaisa kayo, laro lang yan, huwag kayong padadaig sa tukso. O sige, eto bendisyon, huwag, bye-bye!